Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, ayan. So, pag-uusapan naman natin, ano nga ba ang lifestyle ng mga Pakistani? O ano nga bang lifestyle dito sa Pakistan? Bago tayo magpatuloy, ay gusto ko lang ipaalam sa inyo, again and again, na ang Pakistan ay Muslim country. Though, maraming religion ang Pakistan, katulad ng Christian, Hindu, at marami pang iba. Pero napakaliit na porsyento ng populasyon ng Pakistan ang mga relihiyong ito. At kapag sinabi nating Muslim o Islam, hindi ibig sabihin iisa lamang ang klase ng Islam. Sa katunayan po ay napakaraming branches of Islam. Ang dalawang two majority branches ng Islam ay ang Sunni at ang Shia. Ibang sa mga yan ay mayroon pang iba't ibang klase ng Islam lalo na dito sa Pakistan. O kapag sinabi nating Muslim, hindi ibig sabihin iisa lang yung kanilang paniniwala at pamamaraan ng pagsamba, pagsasagawa ng mga religious activities. Tayo doon sa tanong na ano nga ba ang lifestyle ng mga Pakistani? Dahil nga majority ng populasyon ng mga Pakistani ay Islam o Muslim, natural lamang na ang klase ng kanilang pamumuhay ay naaayon sa pananampalataya at batas ng Islam. However, though most of them ay sinusunod kung ano ang batas at turo ng Islam, subalit mayroon talagang ilan sa mga Muslim na hindi sinusunod o sumusunod sa batas o turo o pananampalatayang Islam. Actually, kapag ang pinag-usapan ay lifestyle, napakalawak na usapin ito. Pero magpo-focus lamang tayo sa lifestyle ng mga Pakistani since makabago na nga o marami nang nababago sa mundo at marami ng mga relihiyon o kultura, paniniwala at customs ang naaapektuhan ng mga pagbabagong ito. At isa na nga dyan ay ang Islamic religion o pananampalatayang Islam. Although kontrolado pa rin nila ang kanilang mga tagasunod, lalong-lalo na yung mga membro ng kanilang pamilya. Ang isa sa nakaka-impluwensya ng malaki sa pagbabagong ito ay ang social media. Pangalawa ay yung mga pamilyang nagmamigrate sa ibang bansa. Kaya naman ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil nga nagkakaroon na sila ng interaction sa iba't ibang lahi na katrabaho, nagiging kaibigan nila o nakakausap nila sa ibang bansa, nag-a-adapt din nila yung iba't ibang lifestyle ng mga nagiging kaibigan nila, trabaho at ng mga ilang nakikilala nila. Dahil dyan, natututo na silang maging open-minded o kaya naman ay nalos na isa sa buhay na rin nila kung ano yung mga na-a-adapt nilang lifestyle sa ibang lahi. Same sa mga nagmamigrate. Yung iba, doon na ipinapanganak at yung iba naman, doon na lumaki. Kaya naman marami sa kanila ay talagang isa sa buhay na nila o kapareho na ng lifestyle ng bansang kinalakihan o kanilang tinitirahan. Ilan lamang yan sa mga dahilan na nakakaapekto sa lifestyle ng mga Pakistani at dahilan na rin kung bakit naging diversified na ang lifestyle ng mga Pakistani. Para sa akin, actually, kahit nawala itong mga impluensyang ito galing sa ibang bansa o galing sa ibang tao, ay maaari pa rin nating sabihin na diversified ang lifestyle ng mga tao dito sa Pakistan dahil may iba't iba din silang ethnicity. At ang ilan sa mga ito ay ang Sindhi, Punjabi, Balochi, Raiki, Pathan, Kashmiri at marami pang iba. So dahil magkakaiba nga sila ng ethnicity, magkakaiba rin sila ng probinsya, magkakaiba din sila ng salita, at marami pang iba. Kaya naman ang lifestyle nila ay magkakaiba rin. Sa bawat ethnicity niyan, ang unang-unang nakaka-impluwensya sa lifestyle nila ay ang kanila mismong pamilya. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang lifestyle. Depende syempre sa status ng iyong pamumuhay, sa lugar kung nasaan sila nakatira, kultura at traditional customs na kanilang isinasabuhay. Dahil dyan ay expect na natin na mayroong napaka-stricto, mayroong okay lang, moderate, at walang pakialam o napaka-moderno na, talagang walang-wala ng pakialam. Anong klaseng lifestyle mayroon sila kahit na nga minsan ay lumalabas o against na ito sa batas ng Islam o sa pananampalatayang Islam. Mga traditional at napaka-ordinaryong Pakistani, ang lifestyle nila ay napaka-simple lamang. Mga babae ay talagang nasa bahay lamang para asikasuhin ang kanilang asawa at pamilya. Kung nakakapunta man sila sa mga kasalan o iba pa mang okasyon katulad ng Eid, pagdiriwang o parte,
o ang okasyong yan ay dapat na pang babae lamang o pang lalaki lamang. At kung ito ay pang lalaki at pang babae, kailangan ay magkahiwalay ang lalaki at ang babae. Lamang po yung pinaka big event na pupuntahan ng mga babaeng Pakistani o ng mga ordinaryong babaeng Pakistani. At dahil halos lahat sa kanila ay hindi nakapag-aral, ang lifestyle nila ay umiikot lamang sa kanilang pamilya at sa kanilang mga malalapit na kamag-anak. At sa mga ordinaryong Pakistani, lalong-lalo na yung mga may asawa na, sila talaga yung naghahanap buhay. Sila yung nasa labas ng bahay para maghanap buhay para suportahan ang kanilang pamilya. At syempre, depende yan sa status ng kanilang pamumuhay. At kung mayroon man silang mga extra activities or extracurricular activities para sa sarili nila para mag-enjoy, yun ay limited lang din. Limited para sa mga ordinaryong tao. Kung mahilig sila sa sports, ang kadalasang sports nila ay ang cricket. Kung ano pa mga activities na ginagawa ng mga ordinaryong tao, common na ginagawa sa kanilang lugar at ng kanilang pamilya. Pagkakaiba nga lamang, ang mga lalaking Pakistani ay mas free o may freedom na gawin ang gusto nila kaysa mga babae. Kung ang pag-uusapan naman natin ay yung mga taong well-to-do o mayaman pero hindi masyadong mayaman, ay syempre may pagkakaiba na yan. Kung mayayaman naman at talaga namang napaka-moderno na at open-minded, ibang-iba na po sila kumpara sa mga ordinaryong Pakistani. Ibang-iba na po yung lifestyle ng mga mayayaman sa mga Pakistaning ordinaryo or moderate lamang yung klase ng pamumuhay. So, kung ang itatanong nyo ay kung may mga bisyo ba ang mga Pakistani? Po, may mga bisyo din sila at number 1 na dyan ay ang paninigarilyo. If you are wondering kung ang mga babae ay naninigarilyo din o may vices, opo, mayroong mga babaeng naninigarilyo at may mga vices din. Lalong-lalo na yung mga nasa modern kind of family at yung nakatira sa city. Lumaki sa ibang bansa at nabibilang sa mga alta sa syudad. Maliban sa paninigarilyo ay marami pang iba na hindi ko na dapat pang banggitin. Alam kong may mga idea na kayo kung ano ang ibig kong sabihin. Ang itatanong nyo naman ay kung may mga disco clubs or nightclubs dito sa Pakistan ay wala pa po akong naririnig. Pero siguro may mga private houses na gumagawa nito pero hindi po in public. At sigurado na sila yung mga nasa alta sa syudad. Ang lugar kung saan naninirahan ang mga Pakistani ay malaki din ang nagiging impluensya sa lifestyle nila. Malaking malaki ang pagkakaiba ng mga nakatira sa village o malalayong lugar kesa sa mga nakatira sa city. Lalong-lalo na yung mga nakatira sa malalaking bayan tulad ng Karachi, Lahore at Islamabad. Marami pong bayan ng Pakistan pero ito pong tatlo ang pinakamalalaking bayan dito sa Pakistan. At dahil nga ang Islamabad ang kapitolyo ng Pakistan, kaya malaki ang pagkakaiba nito sa Lahore at Pakistan o sa iba pa mang bayan dito sa Pakistan. Ibang-iba din ang kanilang lifestyle. Mas mahigpit ang security sa Islamabad kaysa sa mga bayang aking nabanggit. May mga bayan o may mga lugar dito sa Pakistan na hindi na sila pumapayag na magkaroon ng mga parties sa gabi. Halimbawa, dapat pagdating ng alas 6 o alas 9, alas 10 ng gabi, sarado na lahat ng business establishment. Wala na ring mga public parties. Tulad ng kasalan na napakalaking event para sa kanila. Yung mga lugar o bayan dito sa Pakistan na kadalasan ay sa araw nila ginaganap ang kasalan o anumang event na ginagawa nila. Dito sa Karachi, ibang-iba po. Ang mga tindahan ay nagsisimulang magbukas ng 11 a.m. to early in the morning. Restaurants, hotels, malls, and farmhouses. Ibihira ang mga kasalan dito sa Pakistan na ginaganap sa araw. Kadalasan o karamihan ay sa gabi ito ginaganap. Ito ng mga special parties na kanilang ginaganap. Kadalasan dahil nga walang trabaho o hindi nag-work ang karamihan sa mga babaeng Pakistani, lalo na dito sa Karachi. Although ang Karachi ay napaka-moderno na pagdating sa klase ng pamumuhay, naging sentro na rin ng businesses. Lahat halos ng ethnicity na mayroon dito sa Pakistan ay nandito na sa Karachi. Kami na rin ang nakapag-aral, lalaki man o babae. Dahil nga kadalasan o karamihan sa mga business establishment ay nagbubukas sa gabi. Ibig sabihin, ang mga lalaki o babae o karamihan sa mga lalaking nagtatrabaho ay sa gabi. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga restaurants, hotels, malls, stores at iba pang businesses na nag-o-offer ng services until early in the morning. So dahil dyan, kadalasan buong araw tulog sila at sa gabi naman ay gising sila.
Kaya naman marami din sa mga babae, although hindi po lahat, okay? Dahil nga hindi sila nagtatrabaho, wala silang ginagawa, nasa bahay lamang sila at supported naman sila ng mga asawa nila at mga may katulong pa sila na gagawa ng mga gawaing bahay. Ang nangyayari ay gising sila sa gabi at sa araw ay tulog sila. So, dumarami na rin ang mga babaeng nakakapag-aral, lalo na yung mga nasa city dito sa Pakistan. Ang nangyayari nga lang, ang problema, at the end, after nilang makapag-aral, ay hindi rin sila nakakapagtrabaho. Dahil kadalasan ay hindi rin sila ina-allowed ng mga asawa nila na magtrabaho. Bibihira pa rin po o mas marami pa rin yung hindi pumapayag na magtrabaho ang kanilang asawa. Speaking of lifestyle, napakaiba talaga ng lifestyle ng mga nasa city kesa sa mga village. This is all for today and thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe. And if you are or if you have any questions, just don't hesitate and ask me and write it on the comments section. Thank you.